Welcome back sa ating channel. Ang kwento natin ngayon ay ang tungkol sa Bukawi, Bulacan, Pagoda Tragedy. Ang trahedyang ito ay hindi malilimutan ng buong Pilipinas dahil sa malagim na sinapit ng mga nakasakay sa pagoda. Bago natin umpisan ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako ng 3 kwento sa loob ng 1 linggo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Bukawi Pagoda Tragedy ay nangyari noong July 2, 1993 habang isinasagawa ang sikat na Bukawi River Festival sa bayan ng Bukawi sa lalawigan ng Bulacan. Ang Bukawi River Festival ay taunang selebrasyon tuwing unang linggo ng buwan ng Hulyo. Ito ay para parangalan ng mga Katoliko ang banal na krus o mas kilala sa tawag na mahal na poon na krus sa Wawa. Ang Wawa River ay napakalapit sa puso ng maraming mga Bulakenyo. Ito ang tinuturing na Ganges River ng mga Bulakenyo, kung saan ang mga matatanda at mga bata ay naliligo dito. Sa paniniwalang ang Wawa River ay may kakayahang makapaglinis ng kaluluwa na nadungisan o namantsahan ng kasalanan. Ang banal na krus ay sinasabing milagroso at natagpuan sa Wawa River noong 1850 habang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamalakad ng kaharian ng Espanya. Ang pagoda ay isang maliit na tore na nagmula sa Eastern Asia. Ito ay karaniwang tinatayo bilang isang symbol of memorial. Ang pagoda ay isang sagradong simbolo para sa mga debotong Katoliko. Kasama sa selebrasyon sa Bukawi River Festival ang pagpapaganda o paglalagay ng dekorasyon sa pagoda. Inilalagay sa taas ng pagoda ang replika ng banal na krus. Ang taas ng pagoda na sinakyan ng mga deboto noong 1993 ay may taas sa 20 feet. Merong mga maliliit na bangka na sumusunod sa pagoda habang ito ay umaandar sa Bukawi River. Hindi na sana itutuloy ang pagpalaot ng pagoda noong 1993 festival dahil sa Tropical Storm Egay na tumama sa buong North Luzon. Dahil sa bagyong Egay ay naging high tide ang Bukawi River dahil na rin sa walang patid na pag-ulan. Ngunit itinuloy pa rin ang festival dahil nag-i-expect ang mga deboto taon-taon para sa selebrasyong ito. Ang mga deboto ay lubang handa na sa selebrasyon. Ang mga tao ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Ang mga babae ay nakasuot na klasikong saya, samantalang ang mga kalalakihan ay nakasuot ng barong Tagalog. Dahil sa dekorasyon ng pagoda ay maamoy mo ang bango ng mga bulaklak nito. Makikita ang saya at pagkasabik ng mga deboto. Ang hinandang pagoda ay napakalaki at puno ng dekorasyon. May mga electric wire at generator din ito para sa mga iba't ibang ilaw at sound system na nakakabit dito. Alas 6 pa lang ay dumagsa na ang mga tao sa Bukawi River. Ramdam mo ang kasiyahan ng mga tao. Yung iba ay nagtatawanan pa at excited na makasakay sa pagoda. May mga nakahanda na ding fireworks sa paligid. Dahil sa mga hindi nakakalam, noong dekada 90, ang Bukawi, Bulacan ang sentro ng paggawaan ng mga paputok, katulad ng mga kwitis at malalakas na mga paputok. Noong mga oras na yon, kahit wala ka pang business permit, ay pwede ka magbenta ng paputok. Pero syempre ngayon ay mahigpit na. Pinasimulan ng pasakay ng mga organizer ang mga deboto sa pagoda. Sa estimate nila, halos nasa 800 hanggang 1,000 na tao ang sumakay sa pagoda. Napakarami niyan, parang capacity na yan ng maliit na barko. May mga nagdalawang isip at bumaba na lang dahil natakot sila baka tumaob ang pagoda. Pero yung iba ay masayang-masaya na sumakay. May mga nakasakay na kasama ang buong pamilya. Yung iba, kasama ang mga barkada at mga kaibigan. Yung iba naman, kasama ang kanilang kasintahan. At karamihan, mga teenager at mga deboto. Eksaktong alas 8 na umandar na ang pagoda. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula ang aksidente nang may isang kwitis ang sinindihan. Kaso ang kwitis na ito ay lumipad papunta sa pagoda. Nakita ito ng mga nasa pagoda, kaya naman ang mga nakasakay ay nagpanik
at napatakbo sa isang side ng pagoda. Sa paglipat ng mga deboto sa isang bahagi ng pagoda, ay dito nag-concentrate ang bigat ng mga tao. Dahil dito ay nag-tilt ng bahagi ang pagoda. Biglang nagulat ang mga tao nang may narinig silang isang malakas na tunog. Ang tunog na ito ay mula sa pagkakarak ng timber na pangunahing sumusuporta sa pagoda. Dahan-dahan nagkulaps ang pagoda at unti-unting lumubog. Ang ibang tao ay kumapit pa sa pagoda, kaso tuluyan na bumaliktad ito. Karamihan sa mga nakasakay ay hindi pa marunong lumangoy. Maraming mga deboto ang nagpanik, lalo na ang hindi marunong lumangoy, kaya naman naghilaan na sila dahilan na kanilang pagkalunod. May ilan naman na bagamat marunong lumangoy ay hindi din kinaya ang tubig. Nataon kasi na ang pagoda ay lumubog sa malalim na bahagi ng ilog at ang ilan ay natrap sa loob mismo ng pagoda. Ito ang dahilan kaya hindi na sila nakalabas at doon na binawian ng buhay. Kaya pare-pareha sila na nalunod. Madami ang nagsisigawan at nag-iiyakan pa habang naghihingalo sa tubig. Sumisigaw ang iba ng Diyos ko, Diyos ko! Ang naging problema, ang pagoda kasi ay nasa pinakamalalim na parte ng ilog at ang mga nakasakay ay wala pang life vest. Ang mga nasa pangpang naman ay nag-iiyakan na dahil nakikita nila ang mga tao ay nalulunod. Ayon sa mga saksi, mayroong mga bangkero na nasa Bukawi River noong mga oras na yun. Sinubukan nila magsalba ng mga tao na nalulunod, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang naging problema nila ay nanatiling bukas ang ilaw ng pagoda at ang power generator nito ay nanatiling bukas. Kaya naman nang lumubog na ang pagoda ay nakuryente ang ibang mga deboto na nagdulot ng kamatayan ng marami bukod sa pagkalunod. May 2 miyembro ng Boy Scout of the Philippines ang tumulong sa pagsasalba ng buhay ng mga nalulunod. Ang pangalan ng 2 magigiting na mga Boy Scout ay si Sajid Bulig, 13 taong gulang, at si Richard Celestino. Sila ay nakapagligtas ng 8 katao na pawang mga bata rin. Pinayuhan ni Richard si Sajid na wag nang bumalik sa ilog dahil lubhang delikado. Hindi nakinig si Sajid at muling lumangoy pabalik sa ilog. Kaso nung magliligtas pa ulit si Sajid, tila natamaan siya ng pabagsak na kahoy. Ang malaking kahoy ay bumagsak sa ulo niya. Ito ang naging sanhi ng agaran niyang pagkasawi. Nakita si Sajid kinabukasan kasama ng iba pang mga nalunod. Sila ay malamig ng bangkay. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ay binigyan ng Boy Scout of the Philippines ng Gold Medal Honor si Sajid Bulig at Silver Medal of Honor si Celestino dahil sa kabayanihan na ipinakita nila. Ang DILG ay gumawa ng Bulig Presidential Award for Heroism bilang pagkilala at pag-alaala sa ginawang sakripisyo ni Sajid Bulig. Inabot ng ilang mga araw ang retrieval operation para sa mga nawawala pang mga tao na kasama sa pagoda. Dahil sa dami ng mga nakuhang bangkay ay hindi na sila nagkasya sa mga morgue, kaya ang ilan sa mga bangkay ay pansamantalang inilagay sa covered court. Umabot sa 216 na katao ang nasawi sa pagoda tragedy. Ang isa sa mga pinakamalaking casualty na aksidente ay nang may naitalang kamatayan ng isang buong pamilya. Ang isa sa mga nakaligtas sa aksidente ay si Arthur Mendoza, 42 years old at isang salesman. Naalala niya na halos lahat ng mga taong nalulunod ay sumisigaw ng Diyos ko, Diyos ko. Hindi niya makakalimutan kung paano ang kanyang mga kaibigan at mga kapamilya na kasama niya sa pagoda ay unti-unti nalulunod. Ngunit wala siyang magawa. 2 dekada nagluksa ang mga taga-Bukawi sa pagkamatay ng nasa 300 katao. Ngunit noong 2014 ay nagpasya na ang mga taga rito na muling ibalik ang pista para sa mahal na puon ng Wawa, bilang tanda at pagpapakita na sila ay nakamove on na sa madilim na kasaysayan ng kanilang bayan.